Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe, para sa mas marami pang kwento. Ang kwento ni Rapunzel, at ang kanyang mahabang buhok. Hello, mga kabulilit! Welcome ulit sa Bulilit Channel. Ang tambayan ng mga mahilig sa kwentuhan. Ngayon, may tanong ako. Kung kasing haba ng building ang buhok mo, anong gagawin mo? Pwedeng maglaro, gawing lubid, o gawing swing set. Hahaha. Mamaya, sagutin nyo yan sa comments. Ready na ba kayo? Halikayo, simulan na natin ang kwento ng dalagang may super haba at super gandang buhok. Ang pangalan niya, Rapunzel. Noong unang panahon, may mag-asawang nakatira, malapit sa isang napakagandang hardin. Ang hardin na ito, ay puno, ng mga gulay, prutas, at bulaklak. At ang may-ari nito, isang witch na, ang pangalan ay Matilda. Ang problema, si Mrs. na buntis ay nag-crave, ng isang gulay na tinatawag na Rapunzel. Gusto ko talaga ng Rapunzel, sabi ni Mrs. Kaya ang mister, gumawa ng paraan. Pumasok siya sa hardin ni Matilda, at kumuha ng Rapunzel. Pero, mga kabulilit, nahuli siya ni Matilda. Ikaw, sigaw ng witch, magnanakaw ka, pero dahil mabait ako, papatawarin kita, may kapalit lang. Ano po iyon? Nanginginig na tanong ng mister. Kapag ipinanganak ang anak ninyo, sa akin siya mapupunta. Hindi tumutol ang mister, dahil natakot siya. At noong dumating ang araw, na isinilang ang sanggol, kinuha ni Matilda ang baby, at pinangalanan siyang Rapunzel. Si Rapunzel ay pinalaki ni Matilda sa isang napakataas na tore na walang pinto at hagdan. Ang tanging paraan para makapasok si Matilda. Tatawagan niya si Rapunzel, 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 ibaba mo ang buhok mo. Gagamitin niya ito bilang lubid. Parang elevator, mga kabulilit. Pero si Rapunzel, lungkot na lungkot. Gusto niyang makita ang mundo, pero sabi ni Matilda, huwag kang lalabas. Masama ang mundo. Ang ganda ng kwento, mga kabulilit, di ba? Pero bago natin ituloy, may tanong ako. Kung ikaw si Rapunzel, anong gagawin mo para makatakas sa tore? Isang araw, isang gwapong prinsipe, ang naligaw, sa kagubatan malapit, sa tore ni Rapunzel. Narinig niya si Rapunzel na kumakanta mula, sa bintana ng tore. Napakaganda ng boses, ni Rapunzel kaya hinanap ng prinsipe, kung saan nanggagaling ang kanta. Sa wakas, natagpuan niya ang tore. Sinubukan ng prinsipe, na pumasok pero walang pintuan. Kaya nagtago siya, sa likod ng puno. Maya-maya, dumating si Matilda at sumigaw, Rapunzel, Rapunzel, ibaba mo ang buhok mo. Gulat ang prinsipe nang makita niyang ginamit ni Matilda, ang buhok ni Rapunzel bilang lubid. Naisip niya, aha, gagayahin ko ang ginawa ng witch. Kinabukasan, bumalik ang prinsipe at sumigaw, Rapunzel, Rapunzel, ibaba mo ang buhok mo. Bumaba, ang buhok ni Rapunzel. At umakyat ang prinsipe. Nagulat si Rapunzel. Sino ka? Tanong niya. Ako si Prince Milo. Narinig ko ang kanta mo, at gusto kitang makilala. Sagot ng prinsipe. Natuwa si Rapunzel dahil sa wakas, may ibang tao siyang nakausap, bukod kay Matilda. Araw-araw, bumabalik si Prince Milo para makipagkwentuhan kay Rapunzel. Naging magkaibigan sila, at kalaunan, napagtanto nilang gusto nilang magtulungan para makatakas si Rapunzel. Habang si Matilda ay wala, sinimulan nilang magplano. Tinuruan ng prinsipe, si Rapunzel na maghabi ng hagdan, gamit ang kanyang buhok. Pero,
Mga kabulilit, hindi pa tapos ang problema. Isang araw, nahuli ni Matilda ang prinsipe sa tore. Galit na galit ang witch. Paano mo nagawang pumasok dito? Sinumpa niya ang prinsipe at tinulak ito mula sa tore. Nahulog ang prinsipe sa mga tinik sa lupa at nabulag. Si Rapunzel naman, kinuha niya at pinalayas sa isang malayong disyerto. Kawawa naman silang dalawa. Pero hindi doon nagtatapos ang kwento. Habang naglalakad si Prince Milo sa disyerto, rinig niya ang boses ni Rapunzel. Ginamit niya ang kanyang pandinig para hanapin ito. Nang makita siya ni Rapunzel, niyakap niya ito ng mahigpit, at lumuha siya sa tuwa. Ang luha ni Rapunzel ay may magic. Gumaling ang mga mata ng prinsipe, at muling nakita ni Milo si Rapunzel. Sobrang saya nila. Nagpasya silang magpakasal, at bumalik sa kaharian ng prinsipe, kung saan namuhay sila ng masaya habang buhay. Ang saya ng kwento, mga kabulilit. Kaya ang natutunan natin, ay kahit sa mahihirap na sitwasyon, huwag mawawalan ng pag-asa. Lagi tayong magkakaroon ng pagkakataon, para bumangon at maging masaya. Ngayon naman, sagutin niyo ang tanong ko kanina. Kung sobrang haba ng buhok mo, anong gagawin mo? Gusto kong marinig ang sagot niyo, kaya i-email sa email address na nagpa-flash sa screen. Maraming salamat sa panunood. Huwag kalimutang mag-subscribe, like and share, at i-click ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga susunod na kwento.